I'm calling out. Praise the Lord, a blessed morning again. Praise God. Welcome sa Mukaw sa Kabuntagon. Lord, fill me with your spirit, my Lord. I'm calling Good morning sa itong mga beloved onliners, viewers. to you. Nga ganun ay nag-sacrifice sa ilahang time. Mata sa Kabuntagon, alang kayo sa pasabay sa pamukaw sa Kabuntagon. Lord, bring me close to you. Mayang gabi sa itong mga taga laing nasod, no? Tungod kay uban karon baliktad ang atong buntag ilaha gabi or hapon. Heaven's in my heart. This world is not apart. My heart and soul is crying out for you. Good morning sa taga Cambodia, no? Nag-watch karubuntaga. Si Pastor Renanti Hamisola, no? Good morning sa Cambodia. Calling out. Good morning po kang Star Ana Marie Gumbason. Good morning everyone. Happy Lord's Day mga ka-PSK. Lord, Good morning po kang Maidel Patrimonio o Maidel Patch, no? Sa tagong ba ni Tubo-Tubo ni Saron. Good morning. I'm calling. Joel Blas, good morning diya sa Purok Size. Kang Sister Mercy Me sa Arizona, USA. Good morning, Pastor and PSK family. Mayang gabi diha o mayang hapon diya sa Arizona. Paibuntag po kang Star Vinci Puentes. Good morning, everyone. Blessed morning sa tanan from Renanti Claveria Hamisola from Cambodia. Good evening po kang Grace, no? Grace Nova, no? Good morning there, good morning here. Happy birthday sa mo ang Mama Bibing. God bless ma, I miss you and I love you. Uy, birthday day ni Star Bibing karon. Taon-taon naman ako makita sa Star Bibing, no? Okay, happy birthday Star Bibing. Agino magapanalangin nimo, pwede hindi ka namo kantahan karon buntaga. No, happy birthday. Okay, para ni sa mga nag-birthday karong adlaw, Agosto 2, 2020. So sa tanan nag-birthday, happy birthday kaninyong tanan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Nawa'y tuwing birthday mo, ikaw Kung talaga mata Star Bibing karon, no? Gikan sa pamukaw sa Kabuntagon, gikan sa ULM Bethlehem family. Among mga ihatod ka na kanimo ang usa ka greetings, no, and wishes that God will continue to bless you sa imong adlaw nga natawhan karong adlaw, no. Magpakaon ka ni Nob kay birthday ginanob, ha? Happy birthday kang Star Bibing habol. maligayang bati. Alas tanan nag-birthday karong adlaw, happy birthday kanyong tanan. May the good Lord bless and keep you. Happy birthday. Hallelujah, my God. May buntag po kang Star Ani Tashero sa Japan o kang brother Motoyoshi Tashero. May buntag dia. Good morning, Japan. Good morning, Tashero family in Japan. So much May kabuntagon pastora og sa PSK o sa tanang viewers. Thank you, Star Ani. more of May buntag po kay April Agustin Iroy. Watching from Panabo City with Brother Cook. So, Brother Kokoy. for you now to fill me. Alatin kulab daw ni Joel Blas. Salamatan na mo. I'm calling out, oh, Mayong buntag, umayang hapon dihapod sa Norway kang Sister Che Buercas. Watching this morning here in the Philippines and sa ilang time dito sa Norway gabi ikaron, no? Spirit.
I'm calling. Thank you, Sister Che. Good morning, Pastor, og sa tanang viewers. Thank you, Che. Oh, thank you. Good morning po sa tanan. Gikan kang April Agustin Roy. May butag po kang LG Drilon og kang Karin, no? Ang batanong mag-asawa diya sa Panabo, William Caris. To you. Good morning, PSK family. Gikan kang LJ. Out to you. By the way, happy Lord's Day, everyone. Today is Sunday. Close to you. Okay, para naputay kaming pahibalo, Agosto 2, no, Sunday manggaron, naisimba ang Panabo ULM Caris, no? So namoy celebration, ayaw mo kalimot sa protocol, dala mong face mask, bisan ka yung bata nga kung gagmay okay lang, no? Pika tumadag ko niya, please, igna sila nga dili magdagan-dagan, no? My heart and soul is crying out. Kana kita protocol quarantine ba, no? So kung nato sa atin sa mong kayo, padayon kita sa atong panagsimba, 50% gyapon. Dito sa Purok Size ang atong morning cell celebration, then pagkahapon alas 2 din sa atong new building sa Diversion Road. The same gyapon, ay na mo pabilin sa inyong balay if ever kaya ninyo. Indot ang celebration, kaya naman gitest din ang atong pagtuo. Pero amping po samtang gabiyahe, ha? Calling out to Kaya kung magpabilin mo sa pagpuyos kahadlok, kano sa man mo anak. So may buntag po kang Bless Stephanie Sibio, kang Biyaya binti Sir Salbarte. Ay mo kalimot ikson sa pag-share sa video karong adlaw, no? We have a good topics also, freedom in Christ. This is a continuation gikan sa out of border, grabing kubaa, kagahapon kisgutan nato, no? Another na pod nga kumbaga karon nanatay kagawasan diya kang Kristo. Pero kinahanglan nga nagitay pagabuhaton ini, ha? Okay. Ato ning sigutan karon to before that mo to kita sa mga pagampo. Let's pray. Hallelujah. Dalaygon ka, Ginoo ning taknang sa kabuntagon. Ituboy na mo ang imong ngalan, pasalamatan ka tungod sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Agosto 2, 2020 na po, Ginoo. Ang among mga adlaw gadagan, dili na mo kayang magunitan o mapugan. Ang among katuigan, O Diyos, kanunay gid mairog. Salamat tungod kay matag adlaw imo kaming giampingan. Nakita ni mo ginang makaigsunan karon, nag-apil, nagmata sa kabuntagon, usa sa mga sakripisyo apan dili kini makatandi sa imong sakripisyo sa cross, Ginoo. Ang imong sakripisyo sa cross sobra kayo to para kanamo. Salamat sa imong gugma. Tudloi lamang kami, Ginoo, nga makabalo kami na maghago usab sa among kaluwasan. Although amo kini dawat nga libre, apan tudloy kami, Ginoo, nga among ampingan kini pinagi sa pagbuhat ug matarong, pagsangyaw sa uban, pagtabang sa mga taong nag-ilaid sa kalisod. Because I believe, Father, mo nang resulta sa kaluwasan nga among nadawat kinabuhing matarong. Ginoo, panalanginan nimo, O Dios, ang among mga onliners, mga viewers ng video. Even karong takna ako nagaampo nga imong ampingan sila. Please ayuha, Ginoo, ang mga kaigsunan namong nagbalatian. Tagay sa kagawasan gikan sa gapo sa balatian. Tabangi ang mga kaigsunan namong, Ginoo, nga naas kagubot. Pamilya, Ginoo, nagaway-away ako nagaampo, Dios. Tagay sa kaninaw nga masabtan nila, Ginoo, nga samtang buhi pa. Anaa, Ginoo Dios, unta ang gugma. Ug makasabot kami sa among mga responsibilidad diyas matag-usa. Palalangin ni Ginoo kini nga PSK, kining among gihimo matagbuntag nga mamahimong mupauling anak kanimong mensahe nga adunay accomplishment nga mahitabo sa kinabuhi sa mga katawan. Lord, please panalangin ang among kaigsunan OFW, ang mga lokal o sa mga viewers here in the Philippines, from Luzon, Visayas, Mindanao. Panalangin ang among lungsod mun kayo, kanon among gituboy imong ngalan, magahari ka sa among lungsod, Ginoo. Mailhan ka, ikaw lamang ang tinuod nga Dios ug wa nay lain. Dios ka naghago
sa among kaluwasan ng Dios ka nga nagsaad nga mobalik ug kami imong kuhaon. And Father, please, tabangi kami sa pag-anda mo sa among kaugalingon sa tanang panahon. Panalangin kami, panalangin ang mensahe karon tagna. In Jesus' name. Lord, I pray also for Sister Bibing nga naga sa ulog siyang birthday karon tagna. Ikaw Ginoo magapanalangin kaniya. Daghang pagkatuigan o Dios, masinati ang imong goodness. And I'm praying, oh God, sa tanang nag-birthday karon tagna, magapanalangin ka. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you for your blood, for coming from above to pay the price for me, to set Malagi po ko ni April Agustin Iroy si Lidi Libres. May buntag daw. Lidi. I bow before you now, Lord. Fill Gipo ko po ni Sister Che Buerca si Lynn Palma Tamano. I'm called. Okay. Kung natulog man ni, kung nasa man, Philippines man ni siya. O basig sa Norway ra po ni siya. May hapon o may gabi lang, no? Fill me with your spirit. Please don't forget to share this video sa atong mga kaigsunan sa imong mga friends sa Facebook. This is the way that we can help, no, sa PSK by extending and sharing the video ngadto sa inyong mga higala, no? Nagmura na akong hangyo sa inyong mga kaigsunan nga true niini ang ebanghelyo sa Ginoo may pakailap nato ngadto sa uban nga mga kaigsunan nato. To you, yeah, yeah, yeah. Fill me with your spirit. I'm calling out to you, yeah, yeah, yeah. Sa Norway din si Lynn Tamano, Palma Tamano. Okay, may gabi kang Lynn Palma Tamano, no, sa Norway. I'm calling. Good morning po sa kumakuban ng pastors bisan pa sa momento de sa Butuan City, Pastor Fernando o Pastora Jenilitan, OLM Great Commission Butuan City. Nga naga-conduct sila og 3 days ng encounter, no? Wa gyud makabalda sa buluhaton sa Ginoo. Pero still na ay gitawag og quarantine protocol. Nag-level up, nag-upgrade sa mga leaders, labi na sa itong panahon karon. Ayo nga buntag pod kang Pastor Jonathan og Virgin Engalia sa Wellspring, William Butuan City, sa Cagayan, kang Pastor Migs, no? Sa Davao City, kang Pastor Paping o Pastor Abad Maming, Incarnado sa William Faith o akong kumpare. Pari Pastor Johnny o Marie Pastora Tata sa Door of Hope, William, Davao City. May buntag po sa Montevista, William Montevista, kang Pastor Gilbert Pastoria, William Caris, Panabo City, tanan ng mga pastors nato din sa Davao de Oro, may buntag. Diyas Tubo-Tubo, no? William Tubo-Tubo, William Bitlem Tubo-Tubo, OLMB Nabok, oga Babag, Aper Ulip, oga Sarisido Palina, no? Oga, of course, diya sa may Ulaykun, o sa may Pagsabangan. Atong mga bago karong makaigsunan, nag-connect, no, sa ministry. Kay Pastor Edwin, Pastor Dario. May buntag kaninyong tanan. May buntag ka Pastor doon, nag-show up karon mo taga. Balik ko na ko, no, Agosto 2, naisimba na celebration sa Ulim Panabo Caris. So, dapat maging excited mo. Naya mo kahadlok, No, ang kahadlok ko sahay mo ni magbalda sa tuwa sa pagbuhat noon sa buluhaton sa Ginoo, no? Kung magay mahadlok na ubang tao, nagbuhat og dautan. Kita pa bang nagbuhat og maayo, no? Okay. Kung ano po ni Pastora Gracia sa Diyos, so, nag-show up today.
Dili na makabiyo sila Pastor Gracia sa Diyos, Pastor Don Fernando Ani Lumbong lang sa kalakay. Bisa na sila load. Calling out to you. I'm calling out to you. I'm calling out to you. Oh my Lord, hallelujah, my God, my King. I'm hungry for your touch. I need you, Lord, so much. I'm calling out, oh Lord, for more of you. I'm longing for you now to fill me with your power. I'm calling out, oh Okay. Amo ginatanaw no. Never na di mo daw ka-view. Lord, fill Happy birthday kang Bibing Habol. God bless you, Ate Babe. Ug sa tanang mama. Ug sa akong mama. Rosita Agbay Kanyabi. Happy birthday. Mabisan wala ka nakabiyo pero akong mga pagampo ang hatagan pagka sa Ginoo ug taas nga kinabuhi. Ate Babe ug Mama Sita. Okay, happy birthday kang mama ni Staraan si Manang Sita. Of course, balik ko na ko happy birthday kang Sister Bibing Habol. Okay, good morning po tayo. Nadugay mi kay Murag na ay probes ang globe. Kining globe kyo sa iba. Dili mi nakabyo diri kanina po. Salamat sa Ginoo kay nakasulod na jud. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Take me to the place where you are. Heaven's in my heart. This world is not apart. My heart. Good morning sa to mga ULMB members sa online na to. May buntag kanyong tanan, yung mga Piskinians. Lord, fill me with your Happy Lord's Day everyone. my Lord, my Wala pangandam na mo, pangandam. call Baging excited sa celebration. to you. Lord, Dili ko ta magpapildis kaaway gud oy, no? May ubang taon hantod karon nangahadlok paghapon. Good morning po daw kan Judy Andrilon ug Lord Dimitrilon, no gipukaw mo ni LJ. to you. Good morning po, Grace po ito. Emilia Satorinas, Iroy, Anita Shiro, Mercy Satorinas Lano. Good morning. Okay, praise God. Igsoon, karumuntaga mo ito na kita sa to ang pag-tuon o dugang panag-isgot-isgot sa pulong sa Ginoo. Kaya mo man nga to ang tuyo. Anong namugna, nimbuto, ning pamukaw sa kamuntagon. No, dili na ni kasarangan. Just imagine every morning,
wake up as early as 3:30 or sayang lapas gamay alas quarter to 4. Dilibot pasabot nga naghago-hago lang tani nga wag itay watay kasing-kasing. So atong tuyo ginini kay base na lang yun nga pinagi ni adunay mga taong makamata sa truth, mabadlungan og mutuo, mausab ang dagan sa kinabuhi. Of course nagiuban matapon masuko, kay maigo, kabahin man na gyud. No, di man nimo ma-please ang tanang tao. But thank you very much kaninyo nga sabay sa pagmata kada buntag, no? At least gihaguan nato kini nga to gihimo ba, no? And then maka-benefits pud ta ani. Kaya naman ma-count man na ni Lord no ang imong paghago, no? Okay. Ang atong isgutan karon buntaga, it's all about freedom. Freedom in Christ. Kagawasan diha kang Kristo o gikan kang Kristo. Sa ato nang nalakbitan sa pipila na ka mga adlaw, ang kinabuhi nato gubang-guba, sirang-sira. Gikan pa sinugdanan, giguba ni Satanas ang kinabuhi sa tao, gikan kang adan og iba, hangtod na sunod ng mga henerasyon. Ang first murder na tala sa Book of Genesis, gipatay sa igsuon ang igsuon, si Cain gipatay ni Abel, hangtod nga ning dagsang ang kadautan sa tao sa panahon ni Noah, no? Mo ang Ginoo nakahukom siya nga iyag yung limpyuhan ang kalibutan. Dili tungod kay gusto lang limpyuhan. Adunay rason ang Dios nganong limpyuhan kay grabe nagyud kadautan ang kalibutan. Mo nagpreserve si Lord og usa ka pamilya. That's Noah's family. Okay. So human sa lunop, human sa baha, limpyuhan na. Here comes another family, nanganak na po ang mga nagminyo, nanganak ang mga anak ni Noah, ning daghan na po, lang gihapon, wa mawa. Why? Because out of order gani ang kinabuhi sa tao. Pertigyong pagkaguba. Muna ipikto sa sala. Bisa kung saan pa nimo og magbinuotan, yung mugimaw, mutoy hakaw, ang kitawag og carnality, ang human nature, nga naguba gyud ni Satanas. So ipikto na. Bungayo katingala nganong daghay mga butang karon sa tuong palibot, ibig sa tuong kalibutan, sa tuong nasod, bisag kung saan tog ampo. Nagyapon ni mga taong dautan. Ha? Pero di mo pasabot nga di na tayo mag-prayer, ha? We continue our responsibility to pray for our nation and for the whole world. Pero lagi, tungod kay ang sala, mikuyanap na manggod. So, ang Dios naghimog pamaagi, pinaagi sa paghatag sa ang bugtong anak. Muna'y gitawag og katapusang remedy sa Ginoo. Aron ang problema sa sala, mawala. Okay, so, as what we have learned sa itong mga topics, si Jesus, gihatag, naganto sa cross, gibunalan, gisamaran, gilatos, giluan, gisikaran, grabing pagantos, mutoy bayad sa atong mga sa. Ang Bible nagsulti nga moto siya ang gitawag kumbaga pamaagi sa Ginoo para ang atong sitwasyon, ang atong destination nga unta para impierno tungod sa sala nabalhin. Og nanatay gitawag posibilidad nga malangit. Kaya nga naman na may gihimo ni Jesus sa krus. Okay, so sa atong panahon na po karon, bisa kung saan pa nato, yes, nanatay posibilidad nanay possibility nga moadtog langit. Kaya nga naman na may gihimo ang Dios para nato. Gibayaran ni Jesus dito sa cross. Pero kung di mo dawaton si Jesus, wala lang gyapon. Pero sa tanang ning dawat kaniya, kanindot kayo, John 1:12 matud pa, gitagaan sila katungod nga mamahimong anak sa Dios.
Grabe na ba? Power, authority to become sons and daughters of God o children of God. So, sana ko mga before ta magsugod ba? Ano kong intro. So, anak ka na sa Ginoo. Bisag anak ka na sa Ginoo, kikinahanglan ng imuhang klarohon. Kay ang DNA, dapat mo liwat kika kan Jesus. Dapat klaro ba? Kay kumpiyansa ka, basig pagtuon mo na anak na kas Ginoo, pag umanana, dili di ay. That's why tanaw ni mong kinabuhi ni Muron. Kay marunong guning demonyo. Bugan ni sa diyang pagtukon ni Jesus sa simbahan ang pamilya. Simbahan na. Here comes Satan also. Nag-create pa baya po siya mga grupo para pang-alkontra. Pang-alkontra sa tinuod yun nga pamilya sa Ginoo. Katog yung inggi pakamatyan. Pero I hope dili mo wala sa punto na to. Ang tanang tao gipakamatyan ni Jesus. Pero ang problema kay dili mang tanang tao ning dawat kang Hesus. So sa kadto lang gipakamatyan o katong ning dawat. Okay, so sa pagsugod nimo sa imong pagpangalagad sa Ginoo, dili man overnight ang kabaguhan. Mugani kinahanglan mo undergo ka og dugang mga pagtudlo, mga pagbadlong aron masabtan nimo. Kay ang mindset nato usahay, ingani magud ang problema. Sa imo okay lang nga mamahimo na kang membro. Wala na kay gihimo. Kay ang thinking lagi nimo na brainwash ka sa mga bright pod nga mga magwawali. Nga ang pagtuo nimo sa pagdawat nimo kan Jesus, tama na to. Wala na kay buhaton. Ang pagdawat nimo kan Jesus, nga imo siyang giangkon nga personal nga manuluwas, mo to yung panahon na sa imong pagkahimugso. Diha gayud sa sabakan sa Ginoo. Yes, anak ka sa Ginoo tong panahon na. Labi na imong pagdawat kinasing-kasing. Pero dili pwede nga wala gyud kay buhaton. Kinahanglan nga mutubo ka uban sa tamang disiplina pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ngano ngani magod? Nganong kinahanglan ta mo simba? Nganong kinahanglan mo tas lugar nga tigumanan? Anong kinahanglan ta mamati sa pulong sa Ginoo? Anong kinahanglan tang magampo? Anong kinahanglan tang magtuon sa pulong sa Ginoo? Kana siya nga mga butang, mounay usa sa kinahanglanon nato aron mutubo tag tarong. Anong kinahanglan nga mamati ka sa rebuke? Kay ang pulong nga ginamantala alang kanimo para mana sa imong kayuhan. Diya na kamo sango, labinag, dili ka na magpabadlong. Kay labinag bright ka na. Munay kuyaw. Okay. Nakinomdom mo, nitong John 12, 1898. Sa mga historian, sa Philippine history, ato ang mahinumduman, mo kini ang adlaw sa kalayaan, araw ng kalayaan. Gitawag na siya Independence Day. So every June 12, gina-celebrate na ito na sa Pilipinas. Muna magbutang tag mga flag sa mga gate, sa mga building, sa mga kalsada. Kaya gipakita na to nga kunuhay gawas nun ta. Apan usahay malibog kita niini sa true nature of freedom. Unsa gyud ang tinuod nga kinayahan sa freedom. Tuog kay daghan ka na to, freedom has become synonymous with personal independence. Usahay pag mayon tag freedom, kanang gingon sa kantabang, ibon mang may layang lumipad. Kanang tugutan ba siya? The ability to make your own decision and choose our own path in life. Yan mo na siya ang imuhang kaugalingong perception sa freedom. Yes, para po tinuod, no?
and to do whatever we want. Whenever we want, it's what? Gitawag na ako na siya og outside freedom. Kaya bang, pag itagaan ako kagawasan, ay naku hilabti. But this is not the freedom that Jesus Christ promised us. Wato ta sa Biblia kanong kahulugan sa freedom in Christ, dili na mao katong akong gisulti primero. Katong pag gawas nun ako, ay ko hilabti. Ako di bahala sa akong kaugalingon. Wala na kay katungod nga mapugong nako unsay akong buhaton because I am free. That's outside freedom. Personal na nimo nga freedom. But this is not the freedom that Jesus Christ promised us. Pag imo nang masabtan ning suon, magiging nindot ang dagan sa imong kinabuhi. When Jesus Christ revealed himself as the Messiah, nag-ingon siya, he had come to earth to proclaim freedom. Sa Luke chapter 4 verse 18, pakibutang napaliyugta. Siya mismo nagproklamar ani, iha ka nang gipamatud-an. But the Spirit of the Lord is on me. Si Jesus nagsulti niini. Because He has anointed me to preach the good news to the poor, He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed. Matuba sent me to proclaim freedom for the prisoner. Lahi ang freedom nga gi-exercise sa kalibutan kaysa freedom nga mismo nga gusto ipaabot ni Ginoong Hesukristo kanimo. Madod pa sa John chapter 8 verse 36. Si Jesus nagsulti nini sa other occasion, if the Son, madod pa, sets you free, you will be free indeed. Pag sinabing free indeed, gawas nun gud kaayo. Kana bang adunay kagawasan nga pinasahi? Jesus was setting us free to do whatever we wanted. He was freeing us to do what we ought to do. Mato pa, kana magitagaan kita kagawasan, this is the freedom in Christ. Gitagaan kita kagawasan nga mulakaw kita diha sa relasyon nato sa Ginoo ug mamahimo kitang maayong tao ngadto sa uban. Tungod kay mao kana gayud ang hinungdan nganong gibuhat kita niya. The spiritual freedom is what I call inside freedom. Katong ingon ako ganiha, outside freedom po yun. Yung huwag mo akong, ako nang bahala sa sarili ko. Ay kong hilabti. Tagay ko kagawasan. Bisa kung sa buhaton ako, ayaw mo pang hilabot. That's your personal freedom. Pag di na nimo masabtan pagayig soon, hinga ni magudo. Pag imong ma-misunderstood ang freedom, magbuot ba mo, matulog ko pag musimba ko. That's my freedom. That's my right. Sa kalibutan na to, bahala ka niya. Bisa yung pagpangalagas, di man na mao. Freedom from sin. Di wala na katuod ang sala sa pagsamok ni mo. Meaning to say, pag gawas nun ka na, gikan sa sala, you are a slave ni Christ. Igsoon, pag di mo masabtan kini, muga ni anong dagahay out of order nga kinabuhi, king ano man, sila lay gusto sa ilang kinabuhi. Ipag sinabing freedom in Christ, wala ka na katungod, nga niya, wala na kay katungod sa pagbuhat og sala. Then wala ka na katungod po sa kanang butan nimong kaugalingon sa pagbuhat og dautan. Meaning to say, ang tanan nimong pagabuhaton is in accordance to the will of God. That's freedom in Christ. Kalamingon ba nga, gawas nun ako, makahimo ako sa pagbuhat sa tanang bisyo. That's your own understanding about freedom. But the true freedom in Christ, ning biya ka sa bisyo nimo ug nagpailalom ka diha kang Kristo. Nga pastor, dili gihapon ko gawas nun ka na eh. Ang kanindot lang sa kagawasan nga diha kang Kristo, gigiyahan ka sa tamang kinabuhi. Wala mabukan niya naman na sa imuha. If you are going to follow Christ, that's your own option.
Gitagaan lang kaniya og mga kanabang mga butang benepisyo nga imo. Actually isuon kini pagpangalaga sa Ginoo. Decision man na nimo. Kung gusto ka mamahimong gawas nun totally, submit to the will of God. Submit to the will of God. And this is the freedom that sin had long denied us. That's why si Jesus, nasyak ang mga Parisi sa iya. Even the spiritual leaders sa iyang kapanahunan. Matupan, when he stated, I tell you the truth in John 8:34, matupan ni Jesus, everyone who sins is a slave to sin. Nasyak ang mga Parisiyo na itong panahon na sa pagsulti ni Jesus nga ito kanila. Kisa itong makasasala, nagpakasala, ilalom, gapos, sulugoon sa sala. Sa umot pasabot igsuon, kung nagbuhat kag sala, dilibot pasabot, gawas nun ko, mabahala na ko. No, dili ka gawas nun anak. Nagapos ka sa sala. Magbuhat ba mo na ko, gawas nun ako. Mag-inom ko sa kung gustong buhaton. I am free. No, you are not free. But you are still slave to drunkenness. Wala lang, usay, pag di ka makasabot ni. That's why daghay mga katauhan karon out of order ang kinabuhi kang ano man. Wala sila makasabot. Kanindot sa kagawasan nga gi-offer ni Jesus. Accept the freedom nga gihatag gayud sa Ginoo. Jesus was asserting that we are all under the power and control of a nature tendency to sin. Gisulti ni Jesus din hiba nga, bisa kung saon pa nimo, ang word nga freedom, ito po talaga eh. Sa physical, mo gani mato pa, John 12, 1898, gideclare nga, kumbaga, ang Independence Day sa Pilipinas. Di na ta under sa Amerika, di na ta under sa Kastila, or any nations nga nag-slave kanato sa duging panahon. That's why giwagay-way ang atong flag. Siguro, tinuod man na siya. Di na sila maghilabot. But look at what is the real situation of the Philippines today. Tinuod ba nga gawas noon ta? Di ta gawas noon. Sitag celebrate og June 12 Independence Day. Pamutangan pa na itong flag, pagpahinumdum na itong June 12, 1898, nga gawas noon ta kunuhay. But I tell you, wala. Pabilintang ginapos. Sa sala. Ning samot, kadautan, ang mga tao. Pasabot, freedom? Gagawasan na? No. You are still under the power of sin. And you are still under the power of Satan. Wala man tuod ka manduhin na sa Amerika o sa Kastila ubang nasod, but ang nagmando nimo ang demonyo. Giilad ka lang ang pagtuon nimo na you are free, but I tell you, no. Wala ka mamahimong gawas nun. Ginapos ka lang gihapon. Ang tinuod nga kagawasan, diha kang Ginoong Hesukristo. Apan lagi ang mga tao, dili mo sabot ni ana. That's why nasyak ang mga Parisiyo sa pagsulti ni Jesus ngadto kanila. Mato pa kung nagbuhat kag sala, ilalom ka sa sala. Everyone who sins is a slave to sin. Ang imong amo mo ang sala. And then sin brings a penalty that by ourselves we can't escape either. That's why I tell you yesterday, you can't fix your life. Hindi nimo kayang ayuhon imong kinabuhi, but Jesus can. Sin brings a penalty that by ourselves we can't escape either. That's what the Bible says, the wages of sin is death. Bukay ang Bible nagsulti nga ang bayad sa sala kamatayon. And look at the real scenario. Daghay na nga matay ng mga tao. Why? Because bayad na sa sala. Dilibot pasabot ka itong mga mayang tao nga nangamatay, wala to sila makasala. Musugot mo sa dili, nganong adunay sakit, adunay mga pandemya, nganong adunay mga balatian, muna epekto sa sala nga nabuhat sa itong unang ginikanan. O dili na nato pwedeng mabakwi pa. Muna ginisang studios kalibutan.
That's why adunay safety nga gihatag ni Lord nato. Mamatay man kining lawasa, apan ang importante ang atong kalag maampingan nato diha gayud sa presensya sa Ginoo. Musugot mo sa dili kining atong lawas kanang imong lawas bisag giunsa pa nimo pag-amping na giliguan kada adlaw, gipakaon kada adlaw, giatiman kada adlaw, gipainom og bitamina kada adlaw, mag-jogging kada adlaw, pero kanang imong lawas maghugo gyapon na. Mawala, matapos. Mas concern ka noon sa imong lawas. Apan dili ka concern sa imong kalag, nga mao man nauntay mag-anto sa impierno kung dili gid ka maningkamot sa pagpangalagad karon. Mga freedom in Christ, dilibot pa sa butigsoon nga, ay kung love ti Lord, I am free. Pag sinabing freedom in Christ, you submit and you follow the will of the Lord. Ang kaninot lang, kadili ka man hilabtan niya. Gitagang ka na, nak, mo ni benepisyo ni mo. O, di ta makahilabtan, nak. Bahala, nak, ikaw lang. Basta ka-importante. Mao ni ang nindot nga butang, pag imo ning dawaton sa imong kinabuhi. The question is, how do we find freedom from the penalty and the power of sin? That comes through accepting Jesus Christ, death on the cross, as the payment for our sin. Unang butang na. Ha? Mato pa rin unang butang. At doon ay mga ka-points mga gusto na ako i-share ninyo, i-share sa inyo karumuntaga. Number 1, freedom is not the right to do what we want, but the ability to do what we ought. Ang kagawasan dili ni katungod sa pagbuhat sa gusto nato. Pangitagang kag-abilidad. But this is the ability to do what we ought. Kana bang makabalo ka ba? Hindi magini maayo ni siya. Di na ako nibuhaton. That's freedom in Christ. God has given you the ability to acknowledge, the ability to know what is right and what is wrong. But freedom is not about the right, what we want to do, but the ability. Kana bang makasabot, makaintindi ka na. Imo nang masabdan, di gini maayo. Ako ning likayan. And I will submit to the will and the freedom. Akong i-accept ang freedom nga gihatagan ako ni Jesus. To submit to His will. Number 2 nga key points this morning. Gusto na ko i-share. Without Christ, ito po ha, we are a slave to sin. Unable to do what is right. Pag wala si Kristo, nako, ang atong ginahimo, sala gina kanunay. O di kita makahimo sa pagbuhat og maayo. That's why don't ever tell me, okay naman ko, bisag wa ko simba-simba, maayo mo kong tao. Sa pagsulti, dani mong maayo kang tao, sala na na. You know? Matinabangon man ko. Okay gani na, kumayo kang tao. Pero pag wala si Kristo, among kinabuhi, dili yapon mao. Matinabangon ka, okay yun. Pero pag wala si Kristo, ang imong kinabuhi, dili yapon mao. Hallelujah. Another thing is, madod pa, ikatulo, nga key points. Christ's death on the cross, timan nyo ha, set us free from the penalty and the power of sin. Kato yung kamatayon sa cross, naghatag tunatog kagawasan, gikan sa penalty, sa bayad, ug sa gahom sa sala. Muna ito atong kapital ba, dapat unta. Muna itong sandigan, muna ito'y gunita na to. Christ's death, human na siya namatay dito sa cross. Gitagaan na taniya kahigayunan nga mamahimong gawas nun gikan sa buhat sa sala. O mamahimong gawas nun gikan sa power of sin. That's why, sa dihang namatay si Jesus, o iyang gipildi ang kamatayon, yung giguba ang tanang buhat sa kaaway, ang gitawag ang kalala sa sala, nga muoy ning daot sa tao, iyatong gipapas, iyatong gipinis, iyatong gitapos dito sa, okay, pag-ingon niya, it is finished. Natapos na. Meaning to say, wala na kay katungod sa tanan sa pagsamok sa akong katauhan. That's why, kung masabta na ito kining, agihimo ni Jesus Christ sa cross, tapos na.
imo nang i-give up ang tanang bisyo, imo nang biyaan, di ka na pwedeng kontrolon ni Satan sa imong life, then you submit to the will of God. Wala ka na magpa-control ni Satanas, then you ask God, please Lord, please, diha na ko nimo. That's freedom in Christ. Lagi usaya ang tao, mali lagi ang pagsabot, ang understanding niya. Pag muadto ka sa dictionary, lahi yun ang meaning sa freedom. Pag sinabi freedom, gawas nun ka, why makapanghilabot nimo? I can move without anything interrupting. Any person cannot interrupt me because I am free. Di pwede ko hilabtan ni bisan kinsa because I have the freedom. Muna imong kahulugan. O gani, di ka musimba, kaya na kay katungod. I have the right. Di mo makadictate na ako. Pag di ko musimba, ako nang katungod. Di pa lagi kagawas noon. Ginapos pa ka sa sala. Oh, magbuot ba mo sa kuha kung musimba ko nga bisyoso pa ko? Ginapos ka gihapon lagi ga. Wa pa lagi gihapon ka mabadbari. That's why mo ni epekto sa out of order nga kinabuhi. Gubang-guba nga kinabuhi. Gusto nimo nga ayuhon nimo imong kaugalingon, di na nimo pwedeng ayuhon. Si Jesus na makahimo sa pag-ayo niya. Pero saon man niya pag-ayo sa imo ha, kung dili ka mo pailalom ngadto sa iyang kabubuton, muangkon ka, dili nimo masabtan ang kahulugan sa kagawasan. Hallelujah. So mo to'y buhato nato una. Dawato nato si Jesus, ayang kamatayon sa cross, ingon nga bayad sa atong mga sala. As we submit to Christ, sa namang pailalom na takang Kristo, sin loses its power. Ang gahom sa sala, mawala. Di na makapugong nimo. For example, nga ni Godo, simba ka ng Domingo. O sa may sala, o sa may gahom sa sala, kanang pugngan ka sa pagsimba. Muadto nung ka nakatutok sa labunon. Muadto nung kasi mong uma. I-divert ni sin ang imuhang time. Instead nga mo simba ka, instead nga mo ampo ka, nakatutok ka na lang largo sa television. Why? Because you are still under the power of sin. Pisa dihang ning submit na ka kang Jesus, di libot pasabot nga di na po ka magtanaw TV ha. Ang tumugtuyo na ako, masabtan niyo. Kanang naana kay total submission sa will ni Lord. Unsay mga butang nga makaayo kanimo sa imong kalag, didto ka na ning pabor. Kada bang gihimo na nimo ang tanan Sunday, ay Brad kanang pwede ta mga tugbukid kay kon. Up dili pwede. Musimba ko. Ana ba? So pag sinabing freedom in Christ, wala ka na magpauto kang Satanas. Nagpailalom ka na diha kang Kristo. That's freedom. That's a good meaning of biblical freedom. So Christ's power takes over. Itapos na ang power ni Satan, then the power of Jesus na mo ni nag-take over. As we choose to trust and follow God, our sinful habits, our sinful thoughts, our attitudes lose their control. Guilt disappear, and the peace of mind dominates, and the right habits become the norm. That's freedom, or the true freedom in Christ. Balikon ako. But if you are still in control ni Satan, naandiha ang mga bad character nimo. Even your wrong actuation. Everything imo gihimo maot. Why? Because you are still under the control of the enemy. Once imo nang gidawat ang freedom in Christ, imo nang gidawat ang kagawasan gikan kang Kristo, gidawat na nimo si Kristo nga imong ginog manuluwas, ug imo nang gialaw siya nga magdominar sa imong kinabuhi. Ang power ni Jesus Christ nag-take over na sa imong life. Sa dihang imong gipili ang pagsalig ug pagsunod kaniya, ang tanan nato mga pamatasan nga makasasa, ang atong pangunahuna, ang atong kinayahan, na dili maayo,
Nawad na siya og katungod sa pagkontrol nato. Nawala na ang gitawag guilt. Then peace of mind mo na nag-dominate. Tanawan niyo ba? Og maayong kinayahan nahimo ng norm, nahimo nimong karakter, nahimo na nimong kinabuhi. That's freedom or the true freedom in Christ. Naay gitawag mo nagingon sa first Corinthians o 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is the new creation. The old has gone, the new has come. Muna'y klaro kay diha. Sa ibot pasabutan na. Nausab na gani. Before, nga na-control pa ka ni Satan, everything na nimo is old, rubbish, maot. Bisa dihang imong gidawat sa Jesus, na-change na. Dili pwede lagi. Pag sinabing freedom, wa kay labot Lord nako, wa kay labot Satan nako, I am what I am. Adili ka. You are still under the control of Satan. Feeling lang nimo na nga wala ka na, no? But andyan ka pa rin. Nakatali sa lubid ng kasalanan. I hope masabtan yun ni Karumuntaga. So, dagay mga butang nga dapat atong masabtan. Kaya ang key points gisugutan nato kanya, freedom is not the right to do what we want. Biblical freedom magisugutan nato din ha. Freedom in Christ is not the right to do what we want, but the ability to do what we ought. Kanang masabtan na nimo ba? God has given you the ability to do what you ought to do. I am doing this because this is for the good of the people. I am doing this because si Lord nalipay niini. That's freedom in Christ. Imo nang gisalikway ang tanan na imong gusto nga dili maayo. Ha? Freedom is not the right. Kaya pag sinabing freedom, pag kanang gitawag og imo lang pagbating gawas nun ka, di man ka magpahilabotan. Ay ko nung hilabti. Aya ko nung hilabti. Magbuot ayaw magbuot na ako. Pag di ko musimba, ako ni. Ako ning kagawasan. Ay ko nung hilabti pag mag-inom ko, ako ning kagawasan. Dili na mao. Di man kagawas nun bro. Di kagawas nun anak. Gapos kagihapon ni Satanas. Kana magbubuhat ka bisa kung sa'y buhaton ni mo. Dili kagawas nun anak. Under ka ni Satan. Bisa diha nakasabot na ka sa freedom in Christ. That's good and wonderful. Napakabuti po kapatid. Kana ganing mamahimo ka ng gawas nun o ang kagawasan gikan kang Jesus. Parte nindota. Malipayon ka na kayo na nakay peace of mind because sure na sure po kayo o sure na sure ka na ang buhay mo ay nasa kay Kristo. Nabitaw kanta ka tong ang buhay, masa ito? Buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo. Pati ninutan na kung imong tanaw na. Paganda ng paganda. Pabuti ng pabuti. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Di ba? Ang imong dagan sa kinabuhi pati ninuta. Try na gud ninyo mga lagad sa Ginoo. Ganang totally nga mga lagad. Kamong mga tatay, wa magumo katistingan. Tusik-tusik ramangod mo. Musimba lamog na Thanksgiving. Musimba lamog na didikar kay na kaon. Nya mo nang nagka-kumus-kumus ang kinabuhi. Try daw mo. Tistingin ninyo. Ing nakunyog bakakon pag di ba mo malipayon. Of course na yung mga pagsulay. Kay pagsadya mo sulod ka na sa kinabuhing kastuanon. Suko man ang demonyo. Pangitaan ka niyo pamagi mo balik ka sa iya. I-discourage ka niya. Pero ingani lang, challenge na ako sa inyo ha. Kaya bang, totally ba? Testingin lang ninyo, ikumpara inyong kinabuhi sa wala pa ka mga lagad o sa mga lagad ka na. Biyay daw ang bisyo. Sa makatigum kag maayo. Biyay ang bisyo, di ba yung mga asawa malipayon kaayo? Or ingani, baliktara, bisyo tudo karon puslan man.
Ayaw kong simba. Ala, bisyo, inom, tudo-tudo, grabe, tabako ka diag, sumpay-sumpaya na. Mag-enjoy ka ba? Malipay ba ni mo asawa? Pag ang mga asawa, nangandoy nga mabuutan ka, malipay na. Ha? Nga magkinabuhi kang matarong. Apan kung kanay mong asawa, walay panlantaw, sunahan po, magsabay mong duha. That's why, nganong dagay pamilya nga gubot, normal naman gina, mo man na ipikto sa sala. Nganong adunay pamilya nga dili maayong pagkapurma, that's the result of sin. Yan po talaga ang gawa ng demonyo. Sisirain at sisirain at sisirain ang pamilya. Sisirain ang komunidad, sisirain ang bansa. O ni trabaho ni Satan. Mo ngayo katingala, pag nganing kahimtang nato karon sa atong nasod, sa atong kalibutan, na may demonyo nga wala pa gina siya, wala pa tapusa sa Dios bagay ang iyang time. Mag-double time siya. Gubo niya ang kalibutan. Ikaw gubuon ka niya. That's why kung tanaw ra guna sa nahitabo. Inay unta nga moal kontrata sa buhat sa demonyo. Daghay kaubanan po nato mga tao nga tabangan pano nilang demonyo. Tabangan sa pagguba sa ilang kinabuhi. Ayop mo santo ba kining mensahe sa inyong utok ba karon buntaga? Sa dihang gasuyop kag tabako, gainom ka. Wala ka mag-enjoy ana. Giati ka lang. Gitabangan nimo siya sa pagguba sa imong kaugalingon. Mo ana sa tanas sayo na ra oy. Sila rin guba-guba oh. Mo man ay tinuod. Kaya nga naman, ang tumuog tuyo ni Satan talaga, ginashare na nako ni John chapter 10 verse 10 mato pa, this is the mode of operation. Ito po talaga ang kanyang task ni Satan, to destroy, to kill, and to steal. The thief comes only to steal, kill, and destroy. Gipicture diya si Satanas nga kawatan. Kaya kawatan magyud siya. Deceiver po siya. Serpent of old. Siya gitawag karaang serpente. Gikan pa sa Garden of Eden. Gikan pa sa langit, gipapahawa siya kay ngano man dautan gyud siya. Anghel siya kaniadto. Apan nakipag-alkontra siya, ingana siya kadautan. Pati ang Dios iyang gialkontrahan. Mo gani sa tanan sa atong panahon karon, tanan trabaho sa Ginoo nga gihimo, iyan ang alkontrahan. Giguba, gubo ni Satanas ang kalibutan, gubo niya ang atong komunidad, gubo niya ang imong pamilya, o gubo niya ang imong kinabuhi. Kanya ang problema karon, kontrol gihapon kaniya. Gitabangan panunin mo siya. Gitabangan. Inay unta dili nato sa tabangan, atong alkontrahan siya. Mudapig ta kang Jesus. Kay unsa giingon diha, I have come that they may have life and have it to the full. Mato pa ni Jesus ning ani ako. Si Satanas namatay ba sa krus? Wala. Si Jesus ang namatay sa krus. Siya ang nag-antos para nato. Siya ang nagpakamatay para nato dito. Gihimo niya ang tanan para nimo. Para mamahimo kang gawasnon, mamahimo kang mapanalanginan, ang imong kinabuhi, mamahimong adunay kulor. Magmalipayon ka. Apan sa nahitabo karon? Sa nahitabo? Look at the real scenario. Mas daghan bang nangalagad gamay ra oy? Naatik. Ang kagubot sa kalibutan karon, mugna manas demonyo. Ang kagubot sa pamilya nimo, mugna nas demonyo. That's why ayaw gyud in town sa ayaw tabangi ang demonyo sa pagguba. Stand strong against the works of the enemy. Stand strong against the enemy. Dapig ta sa Ginoo. Hallelujah. So without Christ, we are slave to sin. Motoy number 2 nga key points. Kung walay Kristo, wala si Kristo, kitang tanan, ulipon sa sala. O unable to do what is right. Wala gite mahimo nga tama. Puro gina sami. Puro gina sipyat. Puro mali ang ipanghimo nato pag walay Kristo. That's why we need Him. We need the Lord Jesus Christ.
Siya lagi ang mag-fix na to. Bisa kung saan pa natog tarong-tarong sa kinabuhi na to. Di na to kayang matarong atong kinabuhi without Christ. Nagabita ubang tao nga gusto magbago. Kanang gitawag ba nga mo expire largo. 1 week, 1 month, taas-taas ng bulan, or na ituig. Nabita uban gusto magbago pag kumana na gikanti ba? Kitistingan. Siya nga, kamo, nagbago na nung ko, magbinuang na po mo. Ay, balik na ako akong dating kagahapon. Tanawar ko na. Kaya nga naman, ang pagbago niya, iaya lang, dili gigikan sa Ginoo. Tagantabog sekreto, kung gusto ka magbago, dangop kang Kristo. Yung kapasong saan pa, sabi mo, napay buhaton ni mo, pangitag simbahan. Simba, magpatudlo ka. Ingnon ni mong pastor, ng imong adtuon, pastor. Muna akong kinabuhi, muna yung score sa akong life karon, pastor. Gusto ko mga lagas Ginoo. Tabangi ko. Kasi dapat akong buhaton. Tudluan ka ni pastor. Pastor, badlong ako pag na ako'y sipyat. Ingana ba? Ako sigurado yung mutubo ka. Why? Because you are open. You're open for rebuke. You're open for teaching. You're open for training. Pastor, i-train na ko. Gusto ko mga lagad tinudanay. Pag musimba lang gani ka dito lingkod, pag humanswali, uli. O niya. Karugin pong awan man ka na, wang makigihimo. Mo dagay gusto mga lagad sa Ginoo. Apan dili makapadayon. Kaya nga naman, ingani, wala man sila gihimo. Mapong awan, dapat na kay buhaton. Another thing is, katapusan no, review lang nako ang key points. Christ's death on the cross set us free from the penalty and the power of sin. That's why we just thank the Lord because without Him, nako, we are still slave sa sala. But praise God, His death on the cross has set us free from the penalty and the power of sin. Wala na katungod ang gahom sa sala sa pagkontrol nimo. Tungod kay si Jesus, nahumana ang iyang gihimo dito. Pero, lagi, pag di ka mutuman, ingani magudo, pag mubiya ka kang Satanas, biya na ka. Kanya pag di ka mudungop sa Ginoo, neutral ka, maguyod ka ni Satanas gyapon. That's why, pag mubiya ka kang Satanas, nahimo na kang, giputol na nimo ha, giputol na ninyo yung connection, pak! Dapat mo connect ka kay Lord. Anara na siya. Pastor, pwede ba nga wa ko'y kunikan silang duha? Ay, mura po na. Pero kanang imong gihimo nga di ka mo connect, you are still connected kang Satanas. Kaya nga naman, pag dili ka mo dapig sa Ginoo, bisa pag kunuhay, nga mo may mga taong, kanabang, dili mo simba, dili po, basaguliro, mga buutan nun ba? Pero walay connection kay Lord. Wala lang sila, pa sa balay, pag Domingo, nalas balay, matinabangon sila ha. But I tell you, sultian ta ka personally, you are still under the power of Satan. Self-righteousness. Kang Satanas kagihapon, bro. Sakit ba, pero tinuod na. Namay man nanimba, pastor, mga kagihapon. Mo gani, nagingon ako. Dagampoy nanimba, kunuhay, apan ang kinabuhi, konektado gihapon, kang Satanas. Bantayanan ni mo na. Murabag, ingani ba? Na kay dating uyab. Uyab ni mo. Nya naminyo ka og lahi, dili ni mo. Kumaga mo ito yung naminyo ni mo. Naminyo na ka, nya nagahapon kay kontak, nga ito dati ni mo uyab. Text yapon mo. Ana, muna ibot pasabot na ko. Gusto gid ka, cut off na tanan. Wala ni connection si mong dati. Ay, amigo na lang manggun may pastor. Oy. Bunalan tanong kag John 3:16. Di ba na mao? I-cut off na niyo mo. Bisang pag wala na mo relasyon, pero dati na mo relasyon. Kuyaw man na, Brad. Kuyaw man na, sister. Namay man, grabe ka friendly ba? Uy, nanakay ba na? Nanakay asawa? Ay, napakipag-connect sa mong dating uyab. O rin gani, nakay ba na? Yan na kay mga friends sa gawas. Muna kay kanuna ginasulti na ako. Naminyo ka na. Mas mayon, wa ka magminyo kay imong kinabuhi, magdinalaga ka. Nako, Ginoo
Nako, Diyos por santo. Ha? Nayuban ba nga ni? Dapat kasabot ka ni ini. Sa nangalagad ka na kang Jesus, ay nakunik-kunik sa power of sin. Mo di ka gawas nun lagi. Di ka gawas nun. Mo dagay uban minyo na ang kinabuhi din nalaga, inulitaw. Adili mo. Naka sa new season, dapat naka new system. Sabay po yan. Hindi pwede na new season ka, dyan ka pa rin sa old system. Naminyo ka na, unya di ka, wag hapon ka mo hawa sa imuhang old system. Galakaw-lakaw gihapon ka nga ikaw lang ang imong ulitaong kinabuhi, wala mabag-o. Mupauli lang ka kana kay asawa. Pero imong kinabuhi wala. Usbana bro. Sister, usbana. Nako. Nag-welcome ka kagubot diha. Mumata kag usa ka buntag niya na gubot kinabuhi. Cut off. The same na sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Dili ka mamahimong successful nga kastuhanon nga nangalagad ka na unta upon you are still connected with the works of Satan. Alkansi man ka. Si Satanas gakatawa. Gakatawa sa Satanas kay ngano man. Simba na siya pero ako magyapon ng tao. Tanaw na, magsimba na. Asa na paingon. Pagtuon ni mo, giilad ni mo ang Diyos, wala ni mo mailad si Lord. Giilad ni mo imong kaugalingon. Huwag ganun usahay, no? Ako, muprang ka magyugo. Sayang ang imong pagpangalagad if ever di ka maninood. I-discourage na lang ka. Mas may pagdili lang ka sa mga lagad sa Ginoo. Magtagbaw sa kas imong gihimo. Ala, tagbaw dito, tagbaw. Inom, tagbaw na. Tabako, tagbaw, sugal, tagbaw sa. Duha lang kabutang. Base sa pagtabaw, mamatay ka niya. Basig matagbaw ka puhon, mubalik ka sa Ginoo. Ang kuyaw lagi, kung makabalik. Puslaman nga mga lagad, igsuon, masakitan ka manini, pansultian ta ka. Puslaman nga mga lagad, pangalagad na gyud sa Ginoo. Ay, pastor, kaya ang Ginoo na to, punos grasya. Tinuod man na. Kung ang grasya sa Ginoo, kung wa pa siya grasya, dugan ng giguba ng kalibutan tungkol sa sala. Pinasay grasya. Pidibot pa sa butigsuon, nga kanay mong kinabuhi karon. Kabalo na ka sa truth, nga nagbuhat ka po kagdautan. Ayaw kapitala ang grasya sa Ginoo. Kaya madisgrasya ka bro. Dili pwedeng kastuhanon ka, buhat-buhat ka po kagbinuang. Di man na pwede. Ugani natay rebuking, natay pagpahinumdom kay ang tumungog tuyo gyud nganong mga lagad ta para mawala na ang gapos sa kaaway. You are receiving the true freedom in Christ. Nabalik ko na ako no before ko magtapos karon muntaga. Ingani. Hawa ka na sa demonyo, dili pwede nga di ka mo connect sa Ginoo. Connect kay Lord, submit. Pamati ka sa mensahe. Magkinabuhing matarong. Pus lamang nimbiya na kakang Satanas. Apang kung dili man kaya nimo, pabilin lang ka diha. Hala, pagtagbaw sa kinabuhi. Imo po na. But I tell you one day, sudyaan ka sa mga pulong nga imong nadungog. Wa magkagulo. Wala ni tabo sa imo ha. So I hope this morning natin na-learn yung atong panaghisgot about freedom in Christ. Daghang pa kayo, isugutan nato nini. Taas-taas mga panahon. Mga salamat sa inyo ang pagpakiguban. Sulod sa almost usa ka takna. Panalanginan mo sa Ginoo. And happy Lord's Day sa atong tanan. To you. Mato kita sa mga pagampo karon buntaga, alang sa makaigsunan nato no nga nag-need of prayers. I'm happy to pray for you. Maybe some of you nag-trouble mo. Orang uban kaninyo kanabang naglisod. Sama sa akong gipang-uban din ni matagbunta katong mga co-host ng mga leaders. Sama po na sa inyo, ordinary person. But they continue following the Lord. Sabto na ninyo, higsoon. Ang kinabuhi na to, lumalabay lang sa kalibutan. Lumalabay lang sa kalibutan. Sabto na to na.
Ang pagtuo magud sa bang tao din lantas kalibutan. Nailangit according sa Bible. Nailangit according sa Bible. Murag ko sa panahon ni Noah, sigwalis Noah nga mga lagad mo, biyanang sala. Sulod tas arka, kay adunay lunop baha nga mabot. Nangatawa lang mga tao, inampas Noah, nabuang na ni Noah. Unsay baha, unsay tubig. Nga baligtad man tuod ang wali ni Noah, ning samot magliki ang yuta tungod sa kainit. Contradiction ba sa iyang wali? So ang mga tao wala gyud manuo. But one day, human sa 120 ka tuig, ipasulod sa Dios ang mga hayop nga iyang pinili ug even si Noah ug iyang pamilya. Gisaradan sa Ginoo ang arka. Tak. Ning kalit og kilat. Ning kalit og dalugdog, ning itom ang langit, ning taligsik. Diyan na karelay sa mga tao, tinuod tong wali ni Noah. Nanuktok sila. Noah, abri. Yan pa Noah, mga igsuon. Kung nakulang aning sirado, ana, ablihan ako. Kaya parinti mo na ako. Apandili ako ng sirado. Ang Diyos ang sirado. Ning tubo ang tubig, ablihan sa ginutan ng gripo. Ang mga source of water, ning tubo, hangton nga gilampasan sa tubig, ang pinakataas nga bukid, o nangamatay ang mga tao. Ngayon nangato to? Tungod kay wala sila motuo lagi. Murag sa wali na to karon, na impyerno, di mo to ang tao. Pero na yung manifestation sa impyerno, na kalayo sa abuhan, lighter, masunog ka na, sakit man na. Pero ingon sa Bible, pertinginita. Mag-antos ka dito sa walay katapusan. That's the description of the Bible about hell, impyerno. And there is heaven. Ingon po sa Biblia. Dito nagpuyo ang Dios o iyang dalon dito ang tanan niya mga pinili. Wala pa man na mahitabo, nakasulat sa Biblia. Apan aduna na yung mga signs. Ang taong bright, marunong maniguro. Mga samtang buhi ka pa, samtang aduna ka pa'y gininawa, panigurado sa pagpangalagad sa Ginoo. Siguradong kamatayon. Ang Bible ng sulti sa Salmo 90, 70 anyos gud ang pinaka-maximum or minimum sa tao. Then napay plus 10 or 90. Pero kanang mga idarap, sakit na ng hawak, dagan na mga sakit mamutho. Ang uban na angu-anguhon na, ug tanaw nimo mga matay gyud ng tao. Wala pa kay nakitaan sa itong panahon karon ng edad og 200 years o 200 years old. Patay gyud. Pag 100 years old ka man, mamatay ka ng gihapon. Ang pangutanan niya, if ever maabot ka nimo ang kamatayon, andam ka ba? Kung nagingon sa Biblia, doon na impyerno, kumusta ang imong kinabuhi karon? Panglangit ba na o pang-impyerno? Bisag mingon ka panglangit ni pastor, piyog nakas imnanan, ang imong gihimo, dili magsubay sa imong gipanong pamulong. Gusto ka malangit, ang kinabuhi nakasasugal, nakas daw tang binuhatan, kanang imong gihimo, refleksyon na sa imong adtuan. Kung gani giaghat ka sa pagpangalagad og tarong, alagari si Jesus ay nagsimang-simang diha. Kinsa may namatay sa cross, si Jesus. Siya lang ang imong alagaran. Daga pa ibang mga tao, dili magpasalamat sa tama gyud. Si Jesus namatay sa cross. Ang imong ginasimba di mao. Siya naghago sa cross. Si Jesus naghago sa cross. O simang-simang kang San Pablo, San Pedro. Kato sila mga santos to sila, ng mga nagsilbi sa Ginoo. Pero ang Dios nga ilang gi-introduce, si Ginoong Hesukristo. Pantayin nato na ay demonyo nga nagsamok. Even ang relihiyon, ginakontrol ni Satan. Please, dapat na kay wisdom na masabtan ni mo na. And I'm praying today, ngang Dios magahatag ka ni mo kaalam na makasabot ka sa mensahe nga atong giskutan. Karontak na. Let's pray. Father, in the name of Jesus, gipangayo na mo, pwede ba Lord, pangayo na mo ang kaalam. Karontak na. Imong ihatag sa tanan nga magalantaw ni nga video. Na masabtan nila o Dios ang imong tinud-anayng kabubuton sa ilang kinabuhi. Makasabot sila Ginoo nga ikaw ang Dios tinud-anay nga nahigugma. Ikaw si Jesus
nga namatay dito sa krus sa Kalbaryo. Nagaantos, gilubong, sulod sa tulog adlaw na banhaw ka. Kung nagsaad ka nga mo balik, Ginoo pasabta ang mga kaigsuunan. Nakaroon taknaa ang imong gugma, magapamuhat Ginoo. Hallelujah. Father, I pray, save your people, O Lord. Teach them, Father God, to obey you. Maka-receive sila, Ginoo, sa tinudang freedom in Christ. Kagawasan, diha kang Kristo. Kaya mamahimo silang sumusunod nimo sa tinudnay gayon nga pagpangalagad, Amahan. Makita nila, Ginoo, ang mali nga ilang gipanghimo. Ang mga butang ilang gihimo nga supak sa imong kabubuton. Lord, I pray, Father God, even sa tanang mga Kristohanon kunuhay nga nag-angkon nga Kristohanon apan ang kinabuhi sukwahi sa pulong nga imong gimantala. Pasabta sila, Ginoo, ang matultulan sila sa dalan sa kinabuhi. Dili kami magpuyo sa relihiyon. Magpuyo kami diha sa tinod nga pamilya, nga mong simbahan nga imong gipakamatyan dito sa cross o imong gisaaran nga imong balikan. Mao kana, O Dios, ang imong mga katawan, imong gipangbag-o pinagi sa imong pulong. Ako nagampong imong panalangin ng tanang mga onliners even today. Hallelujah. Bless them. Maybe some of them adunay question silang una-una. Ikaw na'y bahala magpasabot kanila, Ginoo. Pinagi sa imong pulong, masabta nila ang imong pinasay nga gugma. Ako nagaampo, Ginoo, nga ikaw magapanalangin bisan pa sa mong nason. Lord Jesus, magahari ka sa mong nason. Magahari ka sa among kalibutan. Kung dili pa man, Ginoo, katapusan kini. Lord, please, tagaay kami, Ginoo, chance nga mo rebound kami, Lord. Yes, the truth. We will continue preaching, O Lord God, sa imong mensahe. Even through online, even through digital. We pray, Father, and we declare it, O Lord. Ang imong mensahe makapenetrate sa kinabuhi sa tanan nga mga mamati, magalantaw ni nga video. Panalangin ng mga pastors, hindi kami magpakabuta-bungol sa among panahon karon. Dili kami ma-divert sa ubang attention, and this is really our responsibility to preach the gospel. Hallelujah. Father, I pray, bless ang ULM ministry, the whole Philippines, sa tanang pastors, O Lord God. I-bless even ang FMC, Lord, among bishop, imong panalangin ang Bishop Alan Bacos, uban siyang pamilya. Sa tanan, Ginoo, nga mga lumilihok, O Diyos, sa FMC, entire Philippines, even international, I am praying, Father God, that you will continue to bless us even in these, hallelujah, last days. Kadaga pa mga luwas, daga pa mga tao, Ginoo, makaambit sa kaluwasan, samtang di ka pa mubalik, Ginoo. Gamitan ministry, gamitan tanang pastors from different groups, O Lord, nga mo baro, Ginoo, kami diha, Ginoo, sa trabaho namo. Isip, this is our responsibility. I-bless ang Mongayo OLMB leaders gikan sa primary 12. Ginoo, Lord, ako nagampo, pahinumdumi sila sa ilang unang gugma. Pahinumdumi sa silang unang gugma. Muna yung gipangita, Ginoo. I-bless ang tanan nga namati o nga nagalantaw nga video. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Hallelujah. Lord, fill me with your spirit. I'm calling out to you. Praise the Lord. Thank you very much sa inyong pagpakiguban sulod sa usa ka takna. May bundag kang Sister Chris Lupiga, Chris Marie Lupiga, hostin yan. May bundag Pastor Blessed Sunday to all, gikan sa Kinapawan. Mato Pastor Tinil Dis Maranado, salamat sa Ginoo kay iya good kong gibago. Salamat sa among mentor Pastor F o Pastor Gina, gigamit good sila sa Ginoo. Mamati good ko sa ila aron pamation pod ko sa uban. Praise God sa tanan itong makigsunan sa mga pilno sa itong online.
Today is the first Sunday of the month. We have our Communion Sunday. So katong sa mo connect, no, kung gusto mo musabay ni ini, just prepare cup and the bread, no, para sa sabay mo sa communion. We'll start the morning cell celebration at 8:30 no today, and then alas 2 unyang hapon sa tuang second service. I long to hear your voice. Show me, Lord, your face. Salamat sa Word of God, Pastor. Salamat sa Ginoo sa tanan. Gikan kang Sister Che M. Burkas from Norway. Thank you, Sister Che, sa imuhang kanunay, no? Wala naman to sila ning drilon. No, busy good siguro to sila. Okay. To fill me with your power. May buntag po kang Erlito Marilyn Agustin sa Bawani, Mawa. May buntag pastora o sa imong pamilya diya sa Bawani. Thank you, Pastor F. Ephraim. Nagikan kang LJ Trilon. Thank you, LJ. With your spirit, my Lord. Amin po. Salamat sa mensahe nimo sa Matagadlaw, Pastor. Gikan nga Paul Michael Rubio. Good morning sa tanan. Gikan kang Erlito Marilyn Agustin. Amin niyo mga kaigsunan, no, God has given me this passion. Mainit tong gugma ba nga kung anong gihimo na ako ni matag sa isbuntag. Pwede rin ko pahulay, no? Pero God is, kumbaga, gugma sa Ginoo man guni. Dili pwedeng atong tulog-tulugan atong panahon karon. Maura man yang atong kinabuhi. Mubo lang kayo. That's why ato ning ampingan ug sa atong pagamping nini atong igahin, i-invest nato diha kay Lord. Daghay uban sobrang amping, no? Puro na lang tulog, wala trabaho sa Ginoo. Sobrang amping, puro lang negosyo, wala trabaho sa Ginoo. Wala ko magsulti dili mo mag-business. Continue doing your business. God will bless you. Pero please, gahini pud ninyo ang Dios. Kaya inigabot niyo sa langit, dili man negosyo ang inyong pangutanon sa Ginoo. Dili man kalagbaya, no? Kaya kumusta man yung ginansya? Pila yung ginansya? But you can do your business. But keep on doing the business of the Lord also. Say nga palong na magudta, no? Palong na kay maapektado na ta sa atong sitwasyon karon. But I am not kumaga dili kumuundang. I will not stop preaching, rebuking, teaching. That's my responsibility. Unong na kong patyon ako. Coming from above. Mahuman akong tahas. The price Samtang napay internet. to Di may muundang. Bisag magsigig aw-aw pang internet. Mangitatag pamaagi. I bow before you. Mato Pastor Ana Marie Gubason, salamat sa pulong. Pastor, dili magyud dapat mubuhat pag mga mali. Mga dili maayo ang mga butang dapat biya mga jud sa karaang binuhatan. Puslan mga lagad na ta sa Ginoo maninuod ni Gyud. With your spirit, Tinuod na. Sayang magud. Puslan man nga naligo, manabon, mamanlaw. to you. Ana ba? Use me, my Happy Lord's Day po sa tanang gikan ka Pastor Gracia. me. Mata pa ni Mercy May, thank you Pastor sa pagmentor kada adlaw, dili gyud nato atagan og time ang yawa kinahanglan busog ta permi sa pulong sa Ginoo. Oh, Ako nagalaom nga inyong gi-consume karon, inyong gikaon karon kaya na hangtod unya, ha? yeah. Basig inyong gikaon karon, igo na mo ning tilaw human wala na. Gutomon gyud mo. Spiritually you are under attack. I'm calling out to you. Yeah, yeah, yeah. Use me, Lord, for your awesome glory. I'm calling out Okay, sa gusto mo tanaw sa atong dungang mga topiko, to you.
At tanawin niyo no, sa ato ang Facebook page na yung mga topic diya. Praise the Lord. Salamat sa mga kabataan kanakan diha sa ULM Caris, no? Na sila oh. PSK Morning Devotional with the girls. Agosto. Grabe oh. Nangaon sila sa pagkaong spirituhanon, nangaon po sila sa physical. Hala panghatag mo oy. No, good morning sa inyo diha, no? I believe nag-enjoy ka mo. Una yung freedom nga klaro, freedom to eat and freedom to listening the word of the Lord. Eating and listening. Pati nindota na, ha? Alam sa wala pa mag-subscribe sa itong YouTube, subscribe na para good na ma-update mo. Please click the notification bell button para updated mo kanunay sa itong everyday no nga atuang video. Morning Pastor, morning all. Salamat sa pulong sa Ginoo. Blessed Sunday sa tanan. Kikang Star Mercy sa Torinas lang, no? May mudag di Star Mercy, may mudag di sa Tagum, bukod sa imong bana o sa timong tibok pamilya. Mayong buntag. Oh, fill me with your spirit, my Lord. I'm calling out to you. Use me for your glory. I'm calling out to you. I'm calling out to. Praise the Lord. Medyo atong time, no? Salamat sa inyong pagkikuban. Salamat sa tanan nato mga onliners. Thank you very much sa inyong pag-show up this morning. Excited ko o ma-encourage ko kanunay pagnaa mo. Usa mo sa gitawag og mga makapagana, no? Nganong hantod karon ni apa ko, no? Dalay kon si Lord sa inyong pagkikuban, labi na sa itong mga leaders din sa mong kayo, no? Sa uban ng medyo busy kayo. Ayaw inta mo pag busy. Basig pag manawag na Ginoo, manawag mo sa Ginoo, I'm busy. Di ba mahihubos ka pag manawag ka, mingon lago ang mingon ang tawagan ba nga, don't call me because I am busy. Diba? Masuko ka, no? Saan tawanan siya, may tubag na busy siya. Longing for Or mingon, tut. Okay. Ay, dapat yun natin buhaton. Para kay Lord, sa mo tawag ka, bingon si Lord, salty anak, I'm here, listening. more of you. Okay, praise the Lord. No, gikan din sa pamukaw sa Kamuntagon Studio Center. Ako rin nagsulo karon, no? Pastor Football karon na magaingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Shalom be upon each and everyone, nothing lacking, nothing missing, nothing broken. I declare open heaven. I declare protection. I declare provision and blessings, and the wealth from east, north, south magapuyo nga na kanimo. Hallelujah. Sabay-sabay ta sa pag-declare, ha? God bless the world, God bless Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Asa ka kanong lugar, ha? Singgit ni.
God bless. Moncayo.